Good afternoon, Collegiate Lover Cards. So ayan, narito na naman nga po tayo, si Gandara, ang inyong Collegiate Lover Cards na maghahatid sa inyo ng mga daily updates single po sa TVJ and Legit Lover Cards. Kaya naman sa mga bago lang dito sa ating channel, maaari niyong pindutin ang subscribe button and notification bell para sa mga susunod pa po nating mga updates at maging una kayo sa mga inilalabas nating balita. Big shout out din po pala sa ating mga masusugid na taga-subaybay dyan. Shout out po kay Sir Nathan Wade de Vera, no? Sabi niya, wag si Ate Dara ang i-bash nyo. Totoo naman ang sinasabi niya, hindi fake. Ako na lang i-bash nyo. Sanay na ako dyan. Almusal, tanghalian, merienda, hapunan. Sige lang. Parang familiar po sa akin yan, Sige lang, i-bash nyo ko. Hindi ako tinatablan yan. Teka, dialogue ni Paulo Contistoha, sabi na nga ba baka makopyright ako at sinabi nga gaya-gaya. Nako, baka nga po Sir Nathan Wade de Vera at ireklamo po yan ng copyright. sabi pa niya dito, salamat sa Diyos. Tapos kay Bossing nagpasalamat. Sumimangot naman si Scott, si Buboy bitter ang mukha, parang nalugi ng milyon-milyon. Buboy, it's a prank. Of course, shout out po sa atin. Ano ba yun, nabubulol ako. Shout out din po dito sa ating masugid na taga-subaybay, Sir Jefferson Nato. Magandang hapon sa inyo. Hello din po. Sir Francisco Feliciano, shout out, and Benito Roldan, shout out din po sa inyo. Miss Fallen Angel, magandang hapon, and Pablito de la Cruz. So mamaya na lang po natin basahin yung mga komento nyo, no? And shout out po kina Sir Jonato Suliano and Violeta Presbetero, Chinky TV, and si Roy Mogol, shoutout po sa inyo. Rosario Manansala, magandang umaga. Miss MC Lipsfer Fernandez, Laklipers, and Leonardo Pardo, shoutout, magandang hapon. Sabi dito ni si Roy Missiano Mogol, Miss Gandara, maganda ka po pala. Ka po pala talaga. Bakit niyo po tinatago? Mag-live din po kayo katulad ng ibang vlogger ng TVJ. Nakakaya po kasi sir, hindi naman pang display ang ating itsura. Hindi rin pang social media, lalong hindi rin po pang vlogger, hindi rin lalong higit pang TV. Sabi naman dito ni Sir John Narda Venaraw, Ma'am Gandara, TVJ ka ba? Hindi kasi kumpleto ang araw ko kung hindi kita nakikita. Si Kuya kinikilig. Huwag naman kayo ganyan. Mamaya mag-live ako, di nyo suportahan. Nahihiya kasi ako guys, pero although meron akong pagkakomedyante in real life, talagang may pagkakomedyante ako, pero mahiyain talaga ako sa una, so hindi ko alam kung paano. Plus hayaan nyo na mag face mask ako kasi bungi tayo guys Anyway, eto na, dumako na nga po tayo sa pinaka-sentro ng ating balita ngayon. Shoutout po ulit sa inyo sa ating mga tambay dyan. Tambay sa ating YouTube channel araw-araw. Nakikitambay para makipagkwentuhan sa atin. And ang ating nga pong topic sa ating balitaan ngayon ay patungkol dito kay Yorme Isko. Nako, marami po ang mga botante niya noon na ngayon nagsisisi, na ngayon ay disappointed talaga sa kanila. Hindi naman nila akalain na ganito ang twist. So merong nagsasabi nakakandidato daw kasi sa pagkasenado. So mas madali po sa kanya pagkasenador. Mas madali po sa kanya ang mapaingay ang pangalan kung nasa Itbulaga siya. Dagdagan niya pa na ang segment po niya ay nasa labas. So parang get in touch siya sa mga tao.
Kaya kahit mababangga po ang TVJ ay go. Kasi ito yung mabisang paraan para siya po ay mapag-usapan. Yan po ay mga palagay ng mga netizen. Kasi kasama raw po di umano itong si Yorme Isko sa sa survey. So parang kutob ng marami talagang siya po'y tatakbo sa pagiging senador sa 2025. Matagal-tagal pa naman. Pero iba rin talaga no na kagaya nito, 'di ba nakakontrata na po siya ng mahaba-habang panahon sa Tape Inc. So mahaba-haba pa po ang exposure niya. And dahil sa pagpasok niya sa Itbulaga, 'di ba, ay naging daan ito para maging artista po siya. Ulit. Gayon pa man ang good news natin mga kapatid, si Tito Sen ay nangunguna po sa survey na yan. Kung tumakbo man po itong si Tito Soto, talagang number 1 po nating hahanapin. Ako personally, number 1 kong hahanapin ang pangalan at isi-shade ko na po agad-agad yan para hindi na po makalikdaan. To be honest, mas gusto ko pa po si Doc Willie si Manny Pacquiao kaysa po dito kay Yorme Isko, at yung iba ay ganun din, parang ayaw na nilang dalhin sa susunod na eleksyon itong si Yorme dahil nga sa kanyang ginawang ito na pagpasok sa EB, kahit alam naman niya na masasagasaan niya yung damdamin ng TVJ. Kasi very personal sa TVJ po ang ang Itbulaga na ito. So kung yung sinasabi po ng mga tao na pare-parehas lang naghahanap buhay, maganda naman daw ang katayuan nitong EAT, mataas naman daw ang rating, so ipaubaya na, no. Ito po ay very personal na sa TVJ, guys. Hindi na to sa trabaho lang, hindi po ito sa pera-pera lang. Prinsipyo nga po ang dahilan, pagmamahal sa show ang tunay na dahilan, hindi po pera, hindi dahil sa nakikita nila to as trabaho. Nakikita nila ito na pamilya, and hindi nila nakikita na iba na ang biglang magiging host kagaya ng nangyari nga ngayon. Hindi nila makita na hindi na sila mag-iitbulaga hanggat kaya po nila. Kasi ikaw ba naman, 4 decades, almost 5 decades. Kaya naman ako, kapag nakabalik po sa Senado, itong si Tito Soto, sureball po yan, may manggigilaiti po dyan. Samantala guys, sa post po noong ng Manila Bulletin itong nakaraang July 4, 2023 po ata ito, si Yorme di umano Francisco Isko Moreno Dumagoso came in third with 51.29%. So nasa pangatlo po siya, third spot sa survey. Ang unang-una ay si Tito Soto. Pero guys, from 3 spot po na yan, nasa pangatlo siya, bigla po siyang lagapak. So, bale, ibig sabihin, bago-bago pa lamang po nagsisimula ang Itbulagan yan. Bago-bago pa lamang nagsisimula ang EAT show, ang issue. Parang wala pa nga po si Yorme sa Itbulaga Kailan po baga dumating itong si Yorme? Ay oo, nandun na nga po ata itong si Yorme nung magsimula po ang EAT show. So, nung bago-bago pa lamang po, nasa third spot siya, no? Ito po yun, yung Erwin Tulfo, Tito Soto, lead potential Senate best for 2025 election. And nakakatuwa naman na itong sila Tito Soto, the third, ay consistent po siya. Parang sure win na po talaga siya. Kasi dito po sa inilabas na survey, nakita po natin na kanina lang
Number 2, itong si Tito Soto. So, sure win na yan guys. Mataas talaga ang survey pagdating po kay Tito Soto. And hindi pa tayo kasama dyan ha. Hindi ako kasama dyan. Kayo po ba? Kasama po dyan sa survey na yan? Anyway, marami pa ang hindi kasama. So, malamang po niyan mataas pa ang magiging number 1 pa yan ulit si Tito Soto. Samantalang kung pangatlo, si Isko doon sa unang survey guys. Ngayon, pang ilan na po siya? Ayan guys, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pang-siyam na po siya dito. So, bigla pong lagapak. Habang patagal po ng patagal, lalagapak pa po yan ng lalagapak. Pwera na lamang po sa ipapakita nitong si Yorme kasi kita nyo naman yung move nila nung nakaraan, di ba? Binati po niya si Tito Soto, ang TVJ, congratulate nila. Kung saan ba nila ito kinukongratulate? Sa pagiging number 1 nung time show, hindi nga po niya mabanggit. May bago na daw tahanan, so ibig sabihin, nako, basta, yung kanila pong, parang pakikipagbati ba yun? Or pagpapakita ng hindi sila bitter, wala silang galit, wala silang issue, yung mga ganon. Ibig sabihin nito ay parang nagpapalakas po talaga sa mga tao. So, depende pa rin po yan sa ipapakita nga na strategy nitong si Isko. Pwedeng siya po ay umangat, pwede rin pong pabagsak niya ng pabagsak. Lalo na kung magkakamali po yan sa Itbulaga. So, yun lang po muna no, update natin ngayon mga kagandara. So, don't forget to click the subscribe button. And mag-comment lang po kayo para sa inyong mga reaksyon sa loobin at komento hinggil po sa update na ito. And sino-sino po dito ang inyong mga nakalinya? Number 1, syempre dapat ilista na po natin si Tito Soto. Ako, anong nakikita ko pa lang dito? Soto, Ong, Pacquiao, and namimili pa po ako. Bongo? Namimili pa ako guys, basta number 1 sa akin si Tito Soto, number 2 si Ong, Doc Willie Ong, and then yung the rest ay pinag-iisipan pa po natin, but syempre ekes na po itong si Yorme Isko Moreno. So yun lang po muna, and hanggang sa muli.